Good morning. Praise God. Magandang umaga mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Good morning. Welcome to worship service, the first worship service for the month of October. Palakpakan natin ang Panginoon. Isa na namang dahon ng buwan ang napilas. Ngayon, narito tayo sa buwan ng October. Sensya na po ang aking boses. Ako po ay may sipon, may dala akong magic. Kating ko. Okay. Sa umaga pong ito ay ating pong sisimulan ang atong bagong sermon topic, sermon theme for the month. Let us read. Called and Anointed. Ito po yung bago nating mensahe sa loob ng buwan ng Oktubre na sana ay ating pong, bago natin iwanan ng Oktubre, ay atin tayo mabugbog ng salita ng Diyos tukol sa ating tema sa buwan ng Oktubre. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po muna yung manalangin. Let's rise up. Salamat Panginoon sa umagang ito ng pagsamba. Ama, salamat sa bawat isa na naging mananagumpay at sa kabila Panginoon ng mga kapaguran ng aming mga lupang katawan. Kami ay gumising, bumangon at ay nagtungo rito Panginoon upang ikaw ay sambahin, pasalamatan sa iyong katapatan sa amin Panginoon. Narito kami o Diyos, dinala ang mga papurit pagsamba sa iyo. Dadalhin din namin, Panginoon, ang mga handog at ikaw po, bunga na iyong katapatan sa aming mga tinatangkilik. At dala din namin, Panginoon, aming pusong handa sa pakinig ng iyong mga salita. Upang kami, O Diyos, ay maituwid, maitama, lumago. At kami, O Diyos, ay maikilos, Panginoon. Banal na Espiritu, kumilos ka sa umagang ito. Mangusap ka sa mga kaanak namin, anak mong nangangailangan ng salitang nagbibigay ng pag-asa. Magpagaling ka sa mga anak mo nangangailangan ng salita mong magbibigay na kagalingan sa lupang katawan nila, Panginoon. Aman Diyos, habang kami nakikinig, hayaan mo na ang banal na Espiritu kumilos sa amin. Ang iyong alipin, O Diyos, itago mo sa iyong likuran, na sa aking mga labi mamutawi ang salita mong magbibigay kalakasan. Ikaw, Jesus, ang maitaas, Panginoon, at ang iyong abang lingkod ay manalita, hindi ayon sa emosyon, kundi sa konbiksyon ng iyong banal na Espiritu, kung ano ang naming marinig sa umagang ito, Panginoon. Ito aming samudalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! Every day is a happy day and every day is a Lord's day. Sana ang bawat isa ay nagiging kagalakan na let's rise up and go to the church. Let's go to the house of God, meeting God's beautiful people. Niniwala ba kayo lahat kayo magaganda sa paningin ng Diyos? Praise God. Palakpakan mo ang Panginoon. Ang sabi siya ay maganda at gwapo. Hindi pa huli dyan si Sir. Kaya ang buhay natin talaga ay pinupuno ng biyaya kapag tayo ay laging lumalapit sa Diyos. Sa umagang ito, ang aking dalangin ay magkaroon ng salita ng Diyos na mababaon mo paglabas. Ang tinatawag nating takeaway. Let's talk about today, called an anointed team. Okay. Sige na, pakila yan. Lagaan ng ating mukhang naglolobat. Okay na pa. Okay, we'll talk about today the biblical calling kasi ang ating tema is called and anointed. So, ibigyan natin ng tuon, ano ba ang biblical calling? Biblical calling as something that comes from the Lord. Galing po sa Diyos yan. Asking us, asking me, and you to use whatever gifts, talents, and abilities God has given us to edify and build up the church. Yan po ang tawag, ang pagkatawag. Ang tawag ay binibigay sa tao dahil merong layunin ng Diyos para sa kanyang iglesia o church. God wants you to be a part in building the church. That's the call. Sige po, next natin. Ako, kawawa natin. Ayan, okay na. Okay na ka? Check ko lang na ka kung kaya. Ayan, pakicheck na ka. Okay. Okay, from the verse, John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Salitang ito, sabi ng Panginoon, hindi ako ang pinili niyo, sabi ng Diyos. Kayo ang pinili ko.
Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga. So anong dahilan? Ba't pinili ka ng Diyos? Para daw ikaw ay mamunga. At di lang yan, di lang basta mamunga, manatili ang bunga. Okay. Meron pang promise behind that, na ano man daw hingin nyo, ay ibibigay ng Panginoon. So, God chose you and you did not choose God. So, tayo ang pinili ng Diyos. So, hindi ikaw nagdesisyon, but andito ka. Hindi ikaw nagdesisyon, bakit official ka ng simbahan. It's not your decision, it's God's decision to choose you. A call. What is a call? Sige na, pakiano sa slides. So a call is the means by which God indicates to an individual and those around him that he has a special duty to carry out for God. So ang tawag daw, ang calling, ay ang paraan ng Diyos na nagsasabi sa iyo, kapatid, na sa mga paligid mo, na meron kang special duty na pinapagawa ang Diyos. Siya ng calling. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng pagkatawag. Maging mga tao sa paligid mo, nagsasabi na, uy, tinatawag ka ng Panginoon. Yan ang calling. 2 Timothy chapter 1, verse 6 to 7. Therefore, I remind you to stir of the gift of God. Next slide po. Okay, pa kanan. Ang hirap na walang clicker. Ako na ba, nak? Okay, next slide. Ang hirap ng transition. Ayan, okay. 2 Timothy chapter 1, verse 6 to 7. Therefore, I remind you to stir up the gift of God, which is in you through the laying of hands. No, pinapala ni Pablo. For God has not given us a spirit of fear, but power of love and of a sound mind. Dahil dito, sabi ni Pablo, pinapayaan doon sa atin na gamitin daw natin ang mga kaloob. Mga mabuting kaloob na ibigay sa inyo ng Diyos, nang ipatong ko sa inyo ang aking mga kamay. The laying of hands. For God does not give us the spirit of fear, hindi spirit ng pagkatakot, kundi spirit ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Thank you very much, nak. God bless. Talaga ano na, no? Yan. Yeah, thank you, Lord. Yeah, yan po yung calling. So, typically, I just want to explain na mababaw. Yung mga nagiging bahagi ng church, di ba, bago kayo naging manggagawa ng church, you've been prayed by the pastors. When we lay our hands to you, doon na nagsimula ang pagtugon mo sa pagtawag, and then the anointing comes when we prayed for you. Napakahalaga po ng pagpapatong ng kamay. Nagagawa po natin yan sa installation ng new board. No, dito po, sa January, magaganap po yan. Papanalangin natin sila at lalangisan natin ang kanilang mga ulo bilang simbolo ng kanilang pagtugon sa pagtawag, and then they will be anointed to serve. Now let's talk about anointing. Ano ba yung anointing? Ang mababaw na explanation ko dyan, pag ikaw ay tinawag at ikaw ay naitalaga na, may tinatawag na anointing, meaning the effectiveness. Naging effective ka. Dahil tinawag ka at naging effective ka, meron ng anointing na nagaganap. Tawag na dyan, anointing, pagpapahid ng langis. And anointing means, may inilagay sa iyo ang Diyos na kapangyarihan, kakayahan, abilidad para gawin yung pagkatawag sa iyo. First point, first kind of anointing, the prophetic anointing. Prophetic anointing, you feel what others hide and you know before you're told. Mahirap na mahirap tong gift. Ito yung malakas ang pakiramdam mo, nagsasabi siya ang Panginoon, ano yung nararamdaman mo? Ano yung lihim ng tao to? Hindi ka manghuhula, pero discernment spirit yan. Na alam mo na yung tao to, ano kagad ang kanya sasabihin. So there's a prophetic anointing, madalang yan, ano? It's an anointing for the people who discern bad spirit, evil spirit, and good spirit. And next, the healing anointing. Your words, your hands, and presence break emotional and spiritual pain. May mga tao na sa salita lang nila, nakagagaling na sila. Kapag sila yung nagsalita, nakaka-encourage na. Sila yung mga taong gustong lapitan ng tao kasi napaka-positive ang vibes niya. His words is a healing.
Enhance and presence break emotional and spiritual pain. Mga tao to those are the encourager. Sila yung positibong tao na asarap kasama, na kapag kasama mo sila, lumalakas ka, hindi ka nanghihina. They break the emotional and spiritual pain. Search those people. They are the anointed people. Number 3, warfare anointing. These people, you expose darkness without fear, you carry divine authority. Ito yung mga ghostbuster. Nang ako nasa ministry pa, when I was young people, napasok ako sa spiritual warfare ministry. Ay, grabe. Nakakita talaga ako ng mga sinasabi ng demonyo, pinapalayas talaga namin sa panalangin. So this is also an anointing, di ba? Exposing the darkness na walang takot, yung mga kadiliman, no? Then, these people carries divine authority. Talagang bigyan sila ng Panginoon ng kapangyarihan, ng authority. And ang pinaka-system nila to be equipped is prayer and fasting. Number 4 is teaching anointing. Ang dami natin teachers dito. Teaching anointing, you make deep things simple. You are an anointed teacher. If you teach deep things, then deliver it ng mas mababaw. Yan. May magagalant dyan. Ang hirap ng topic, pero napaliwanag ni sir, napaliwanag ni ma'am. Do you know that is an anointing? That you make deep things simple. And revelation flows through you. Bukod sa topic, bukod sa basic information ng tinuturo mo, behind that, there's a revelation. There's a reflection. There's a moral lesson na nakukuha ng mga estudyante at nakikinig sa iyo. Teaching anointing. Number 5, creative anointing. It's your art, your voice, your style activate truth in others. These ministries, in the music ministry, worship, sa mga talents, PA, this your anointing, your creativeness, your art, that you express your love to the Lord, na paano nag-glorify ang Panginoon sa buhay mo, sa pinili mong sining, sa boses mo, sa pagkanta mo pa lang, talagang naglalipara na mga kalapati sa labas at nagbababaan ng mga anghel, mga ganyan. And your style activate truth in others. So, mga taong ito, yung creativeness, yung mga ganyan talent gifts ng Lord, it is an anointing. Use it for the glory of the Lord. Number 6, deliverance anointing. Chains break when you pray or speak. People feel lighter after. Para din itong mga counselors na pinuputol nila ang mga tanikala ng mga pagkakabihag kapag ikay nanalangin at nagsalita. And tapos ang tao ay gumiginhawa sa mga panalangin at pananalita mo. Deliverance anointing. So yung mga ganyan tao, they are anointed to deliver people from their bondage. And the last, the justice anointing. You're called to fight for the overlooked. Heavens roar when you speak. Ito yung mga tao nagsasalita para sa mga walang boses. They speak for the people who are despised. Mga taong hindi makasalita pero para sa kanila. I just want to share this. 3 weeks ago, I received a message from a concerned citizen. Sabi niya, Pastor, I'm concerned with you. Say, salamat. Do you know na marami, siguro kasama na siya ron. Marami kami ang natitisod sa iyo. Saan? Sa mga post mo sa social media. Parang hindi bagay na, Pastor, nagpo-post tungkol sa mga politika. Okay. So, yun ang yung mga sabi ko, sa akin kasi it's my conviction. Basta ang pinopost ko, hindi naman partiality o partisan na pinopromote ko ang politika. Dahil previous weeks and dahil sa flood control na yan, hindi ko mapigil ang sarili kong i-post ang emosyon ko. Mga kapatid, hindi masamang magalit. Huwag lang tayong magkasala sa pagkakagalit. Nakakagalit. Lahat po tayo nagbubuwis, mga kapatid. Bawat sardinas at bigas na kinakain nyo, nakapatong dyan ang buwis na ninanakaw ng mga taong ito. Ba't di kayo magagalit? Hindi naman lahat tayo dapat mag-boss eh. Pero wag niyong
diktahan yung mga nagpo-post because it's their conviction. It's their wrath. When Jesus Christ in Matthew chapter 23, nagsalita siya laban sa mga Pariseo at Iskriba. Galit ang Panginoon kaya sabi niya, kayo mga Pariseo at Iskriba, kayo mga walang katarungan sa mga biyuda, sa mga balot may hirap, kayo mga mahilig sa mga ikapot mga pera na inyong kinakamkap at ninanakaw, galit na galit ang Panginoon. It's a justice anointing when people post against those people who are doing sin. May punto naman yung concerned citizen. Pastor, kaysa naman natin i-post sila, panalangin nilang natin sila ipatawarin ng Panginoon. O tama naman po yun. Pero di na when somebody voice out, may mga tao hindi makapag-voice out, nakakalma sila. Like Manggalong. Yung mga bino-voice out yan, nakaka-relieve kasi yun yung gusto ko sabihin eh. But that does not mean that I post that kind of post is to encourage my people, to encourage the FCF members na mag-aaklas tayo. Hindi po ganun yun. Maliban lang, nakita niyo ako sumama noong September 21 at sa November 30. Sama kayo? Free t-shirt. Hindi naman tayo papasok sa puntong ganon. At yun, ang sakit pa doon sa concerned citizen. Pero natutuwa naman ako kasi concerned siya. Sabi niya nga, Pastor, di ba na ikaw magalit sa akin? Basta at least alam mo yung mga tao na anong nga sinasabi against you. Parang, grabe, ako pala ay naging katisuran. Isa pa, Pastor. Alam niyo na, settle na tayo doon, ha? Kaya sabi ko, kung ako ay mali pala yung mga kaibigan kong pastor na nagpo-post ng ganon. Sila Pastor John Bravo. Maraming pastor nagpo-post. Not to trigger wrath and anger. Kasi alam nyo, ang mga taong to, kailangan nila malaman na kasalanan nila yon para magsisi sila. Kapag walang okay lang sa inyo, hindi nagpo-post, okay lang kung di kayo pala post. Pero meron talagang tao nagpo-post, to express their emotion, mahalaga, hindi nagkakasala sa pag. Hindi man ako nagmumura. Nagko-quote pa nga ako ng verse. Ang sabi ng Panginoon, you hypocrites, you vipers, mga magnanak. Ganun ang Panginoon pag nagagalit sa kasalanan. Pangalawa, sabi, Pastor, ang sabi pa ng mga tao, di ko talaga, ako talaga, ahina pala na social media, no? Nakaka-depress. Na meron pala mga taong against, akala mo okay ka, tapos behind your back, meron pala. Sabi niya, Pastor, ito pa, panay daw kalokohan si Pastor Reggie. Anong kalokohan? Kasi yung mga joke mo doon sa social media. Ang alam ko, ang kalokohan, hindi nagbibigay ng pakinabang. Pag kalokohan, wala wasted o trapo, basura. Do you know, yung post ko sa kalokohan, mga joke ko sa social media, it always posted during 3 o'clock, during my coffee break. Pagod ang katawan ko. Gusto kong ma-relax. Just posting is joke. Ang mga joke ko naman, wala namang body shaming, wala namang mura, wala namang kabastusan. And most of my likers natutuwa kasi nakaka-good vibes, nakakapagod na maghapon, pero yung joke ni Pastor Ray, nakakawala ng problema. Kalokohan pala. Sabi ko, anyway, we cannot please everybody. I don't care. As long I please my God, I don't care that I don't please you. Nakakaano lang, kasi I just want to be a cool pastor. Ayoko yung pastor na masyadong banal, masyadong seryoso, hindi malang mabiro. I was born in an evangelical church. I am all the way on the go na young people. Hindi mo ko may kakahon na maging seryosong pastor. Pero I joke because just to give fun, good vibes. No? Pagod na maghapon. Tapos sabihin mo, panay kalokohan. I forgive you anyway. Pero hindi ako titigil. You know, my social media has been used by God to reach out people. Kung wala nangyayaring gano'n sa social media ko, titigil ako. Pero God used my social media to reach out people. I just want to introduce Sister Joanna. Sister Joanna is one of the fruit of my social media posting. Sabi niya, Pastor,
Pwede ba magsimba sa inyo? Palapakan natin ang Panginoon. Thank you. Last Sunday, nag-message siya, Pastor, pwede bang mag-church sa inyo kahit ibang religion? Why? Because nakita niyo mga post, meron siyang God is calling here. Sabi niya, Pastor, just want to start. At ikaw una ko naisip para gabayan ako sa paglapit sa puno. Kalokohan. Now mga kapatid, I just want you to consider, if you're not social media people, okay lang yan. But if you're social media people, use your account to evangelize people. Ang galing niyo mamuna ng mga tao nagpo-post, pero kayo, anong ginagawa niyo? Para sa kapakanan ng Panginoon. I was hurt. It was 3 weeks ago. Akong preacher noon. Umiyak ako sa prayer room. Sabi ko, makakatayo kaya ako. Pero thank God, sa grace of God, I stand and preach the word. Alam niyo, sa ating pagkakatawag, minsan sinasaling tayo ng kaaway. Pero I love that person who messaged me. Being concerned about ano ba sinasabi ng mga tao sa paligid ko. Ayokong sabihin ngayon ito, I don't want to share. Pero I'm just worried about those people. Gusto ko na explain anong side ko. Nakuha niyo po yan? Gusto ko na explain ano ang part ko. Kasi, gusto kong basahin lang sabi ang sabi ni Pablo sa Hebrew, not Paul. So, nanundo yung aking lalamunan. Ipanalangin ninyo kami, nakakatiyak kaming malinis ang aming buti, at hinahangad naming mabuhay na matuwid sa lahat ng panahon. You know, as your pastor, I'm doing this for God. I'm doing this for the church. Ayoko mapulaan ang manggagawa. So, ipanalangin na lang po kami kung may nakita kayong mali. Pero I'm often for correction. Hindi ko lang kasi matanggap may salitang iba ang ginagawa mo sa ipinopos mo. Talagang, because of my post, you judge me of being nakakatisod na pastor. Ang babaw. Pero, pinalangin ko na yun, I forgive these people. So, ito lang po yung side ko. If there's any pa mali ang pastor nyo, I'm open for your personal message to correct me. I'm willing to be corrected, mga kapatid. Ayaw ko lang na hindi ko alam na meron pala akong mali na naging batik ng ating iglesia. Ang hirap noon, na panayang gawa ko ng paraan para mapabuti iglesia, mapatino, maging magandang testimony, tapos pala, meron pala sa likod nagsasabi, ako pala ay katitisuran. I love that verse. Sabi ko, salamat, mahal kita. Bagamat nung nirelay niya ang message, ang sakit. It's very hard to be corrected, mga kapatid. Ang hirap. Pero thank God for the grace of God. Right there and then, I asked forgiveness. I humbled myself. Kasi sabi ko, kung magmamatigas ako, diablo na to eh. Thank God for the overwinnings that God gave me, the spirit of forgiveness and humbleness to accept. Pero ito lang po ang point ko. Ito lang po ang point ko. Palakpakan po natin, Panginoon. Okay, let's proceed. So there are the 7 types of anointing. So that's why na-mention ko lang yung justice anointing. So there are people, even the man of God, posting against those crooked people and corrupt, na nagnanakaw, di ba? So, it's their choice, there's conviction. Hindi sila nagkakasala doon, maliban na nagmumura sila doon sa kanyang pagpopost. Now, let's talk about our person for today, because sa Lord Jesus. Lord Jesus will introduce to us the first king of Israel who was called and anointed King Saul. Okay, ma-play natin ito. Just an introduction for our topic. Let's watch. Saul confirmed as king, 1 Samuel 10, verses 1. Saul confirmed as king, 1 Samuel 10.
Saul confirmed as king. 1 Samuel 10, verses 127. Imagine being chosen as king, but trying to hide when your moment comes. Samuel took a flask of oil, poured it over Saul's head, and kissed him, saying, "The Lord has anointed you ruler over his inheritance." To prove it, Samuel gave Saul 3 signs. On the road, men would tell him the donkeys were found. Others would give him bread. And finally, he would meet a group of prophets. There, the Spirit of God would come upon him, and he would prophesy too. Every sign happened exactly as Samuel said. And when the Spirit of God rushed upon Saul, people who knew him were shocked. Is Saul also among the prophets? Later, Samuel gathered all Israel at Mizpah. By casting lots tribe by tribe and family by family, God revealed Saul as king. But when they looked for him, Saul was nowhere to be found. He was hiding among the baggage. The people rushed to bring him out, and when he stood among them, Saul was taller than everyone else. Samuel declared, "Do you see the one the Lord has chosen? There is no one like him." The people shouted, "Long live the king." God had chosen Saul even when Saul felt small. Sometimes your calling will find you, even if you try to hide from it. Praise God. Yan po yung isang clips lang from AI about the King Saul. Paano siya pinili ng Panginoon. Okay, called it anointed King Saul, hari na pinili ng Diyos. Okay, Samuel has promised Israel from God. So si Samuel, kausap niya mga Israelita, na nangangako ang Diyos ng magkakaroon sila ng hari. Samuel, by extraordinary revelation, is informed concerning Saul. He was a seer, and therefore must see in a way peculiar to himself. Seer, mga hula, propeta. Nakita niya ang mga darating. Let's read our verse, 1 Samuel chapter 9, 15, 16. Now the day before Saul came, the Lord had revealed this to Samuel. About this time tomorrow, I will send you a man from the land of Benjamin. Anoint him ruler of my people Israel. He will deliver them from the hands of the Philistines. I have looked on my people, for their cry has reached me. Sabi ng Yahweh na papadala ako ng tao kasi ang sabi, pahiran mo siya na taga Benjamin, pahiran mo siya ng langis bilang pinuno ng aking bayan. Siya ang magtatanggol sa mga Israel laban sa mga Pilisteo. Naawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan at narinig ko ang kanilang karaingan. Yan po example ng verse. That God hears yung mga post na ganun. Sabi nung pang narinig ko ang karaingan ng aking bayan at kailangan nila ng bagong hari. Yung mga nagagalit na nagpo-post, naririnig ng Diyos siya, nakakaawa naman. So, hindi mo masisisi yung mga artistang maggagalit doon dahil ang lalaki ng tax ng mga artistang to. Di ba? So, hindi dapat natin siya husga, huwag lang sila magkasala na magmura at maganda, di ba? Sa example to, kung bakit tinugon ni Yahweh ang kahilingan ng mga Israelitang magkaroon ng bagong hari, kasi ito yung lagi nang iniiyak. Lagi nilang pinopost sa mga social media nila, kailangan ng hari. Di ba? So, it's a cry of God, it's a cry of men. Iyak ng tao. Ngayon, sambayan na, umiiyak tayo lahat eh. At ang nakakalungkot, wala pang nakukulong. Isang matanda, nagnakaw na 10 mangga, nakakulong. 70 billion ninakaw, ayun pa. Nagsakripisyo at bumaba, sakripisyo daw yun. Nagnakaw ka na ng bayan, sakripisyo pa. Ba't di ka magagalit? Politics. The same way that repeats history during the Old Testament. Sa punuan na ito, na kung saan kailangan na Israelita ng mga hari dahil hindi nila kayang i-control ang kanilang bayan. When Samuel caught sight of Saul, nakita niya si Saul kasi si Samuel bilang isang propeta at kinakausap ng Diyos, narinig sa kanyang tenga, sa kanyang panalangin, sa bulong ng Panginoon, o perhaps maliit na piling, sabing, Samuel, papakilala ko sa iyo ang pipiliin kong unang magiging hari ng Israel. So nakita niya ni Samuel si Saul, at sabi sa kanya ng Diyos, this is the man I spoke to you about. No, he will govern my people. Siya yung taong pinadala ko na siyang mangunguna at maghahari sa Israel.
Then Saul approached Samuel in the gateway and asked, "Would you please tell me where's the seer's house?" So Samuel, hinahanap na ngayon seer, ito yung propeta, saan daw yun? Then, napagtanungan niya ay mismo si Samuel. And Samuel said, "I'm the seer." Samuel replied, "Go up ahead of me to the high place, for today you are to eat with me. In the morning, I will send you on your way, and I will tell you all that is in your heart." So lumapit Saul kay Samuel, nagtanong, "Saan nakatira ang manghula?" "Ako ang manghula." "Sumama ka sa akin sa altar sa burol, magsasalo tayo sa pagkain. Bukas ka ng umaga umuwi, pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman, to tell you what you want to know." What's the difference between a seer and a prophet? A prophet is a teacher of known truth. A seer is a perceiver of hidden truth. So mas malalim ang pagiging seer from the prophet. Ang prophet, meron siyang mga kaalaman, no? Tinuturo niya to. Pero ang seer, meron mga lihim na katotohanan na alam niya na kanyang binubulgar. So seer siya. A seer was a prophet who saw vision. Nakakita siya ng mga pangitain. Pictures are seen in the mind's eye, in dreams, or even with natural eye. Ganyan siya ka-visionary. Ganyan ang mga seer. Panaginip, picture, okay, sa kanyang mga isip, in dreams, and natural eye. God spoke to these people through prophets in different ways. And one way was through the vision. So, nakipag-usap ang Panginoon sa mga propeta sa magitan ng mga pangitain. A seer, accompanying the ability to see the vision, a seer was given insight into what God was saying by this vision. Bukod sa vision, God give the interpretation. Is a teacher of known truth. The seer is a perceiver of hidden truth. Now, the question is, why Saul called to be a king? Bakit daw si Saul ay tinawag na maging hari? Okay, Saul literally stood head and shoulders above everyone else. But siya tinawag na hari. Unang-una, nakita sa 1 Samuel chapter 9 verse 2, Kish has a son named Saul, a handsome young man, as could be found anywhere in Israel. And he was a head taller than anyone else. Matangkad na guwapo, tall, dark, and handsome. Unang hari, tingin nyo, bakit? Ang gusto ng Panginoon, unang hari, ganyan. Unang hari, first impression. No, kung kukuha ka ng 4'9", di ba? Asin ang hari? Ayun, hari. Kasi if you are a leader, dapat stand out ka eh. Di ba? Kasi first time magkakahari ng Israel, kailangan dapat magandang lalaki. Yan ang, although, ito sa physical judgment na dapat maganda lang, hindi eh. Dito, pinakita ng Panginoon, pagpili niya kay Saul, una muna, physically, matangkad at saka magandang lalaki. Ano naman yan, o, di ba? Grabe, naka-contact lens. The Lord spent great amount of time discussing Saul's call to be a king. Sa verse 27 verses in the First Samuel, na diniscuss paano siya pipiliin bilang hari. Though Saul literally stood head on shoulders. Okay? They ran and brought him out. No? And as he stood among the people, he was a head taller than any other else. So matangkad. Do you see that the man, the Lord chosen, nakita nyo na, mag-edit tayo, ang bilis pala ng oras ko. So, isa pa, he won military victories. Nanalo siya na maraming labanan. Okay, so why Saul called to be a king? Two reasons, according to our scripture today. Dalawang dahilan, ba't siya pinili? Una-una, because God heard the cry of His people. Ba't siya pinili hari? Dahil ang mga tao humihingi ng hari. So napakahalaga ng boses ng bayan. But when they said, give us a king to lead us, this displeased Samuel. So he prayed to the Lord. Kasi si Samuel bilang propeta, siya ang hari, siya ang nangunguna sa Israel eh. E nung humingi ng hari, na-open siya. So he prayed to the Lord, mga to, ayaw na sa akin, gusto hari, ayaw na ng propeta. And the Lord told him, listen to all the people that are saying to you, it is not you, hindi ikaw ang nireject nila, but I am, they rejected as their king. So sabi, sige, hindi ikaw naman nireject, ako eh, pero sige, hihanap natin sila ng hari. So that's a cry of people, di ba? Cry of the land. The Lord answered, listen to them and give them a king. Then Samuel said to the Israelites, everyone go back to their own town. So God chooses all sorts of people to fulfill His task. Often, a person would never choose. So ang tao daw, ang Diyos daw, namimili siya ng mga tao, bibigyan niya ng trabaho, ng gawain. Kaya madalas, itong mga tao to,
hindi sila ang pumili. They never chose that to be chosen. Takuha nyo? Hindi sila pinili, ako ang piliin mo. So the Lord in fact often works with those who have weaknesses. Mga kapatid, tumatawag ang Diyos sa mga mahihina to have them trust in Him and keep from pride. The calling of the Lord in the ministry, nabagay ko nga sa devotion sa taas, walang napasok sa ministry na nag-volunteer. Lahat po kami, ikaw, ako, pinilit. Tama. Dahil alam nyo po, alam nyo na wala silang kakayahan eh. But do you know, nakakatakot dyan, kung merong isang nag-volunteer, magpapastor po ako, gusto ko pong maging chairman, may intention yan. Diba? Wala talagang nag-volunteer. Why? Because the Lord chose those people who are weak. No, ikaw ang pinili. Bakit ako? Ba't ako naging Batman? No, because God saw you, you are weak. And God wants you, siya ang magpapalakas sa iyo. No, to keep from, kasi iba yung taong mga walang kakayahan, walang pride yan eh. Pero yung, napili ka, galing ko talaga eh. Galing ko kaya kumanta. Diba? No? Talino ko kaya. Diba? So, ayaw ng Lord nun. So, people who are weak, yun ang mga pinipili ng Diyos. Saul says that he also was from a very small family in the smallest tribe. Humble beginning lang si Saul. So, ayaw ng Lord nang galing sa mga sikat na pamilya. Saul answered, but I am not a Benjamite. From the smallest tribe of Israel is not my clan, at least of the clans of the tribes of Benjamin. Why do you say such a thing to me? So kahit si Saul, undeserving ang kanyang pakiramdam. So the Lord at first might use our general life circumstances to connect us to the right people to hear what He wants us to hear. Ginagamit doon ng Panginoon yung mga bagay sa buhay natin, mga life circumstances, para ilapit tayo sa mga taong gagamitin niya para marinig mo ang gusto mong marinig. God used people in your lives para maabot ka niya. God often speaks through His prophets to communicate His call to a person. Gumagamit siya ng mga tao para tawagin ka. Gumagamit siya ng mga kapatid. Gumagamit siya ng mga pastor. Gumagamit siya ng mga ngaral para tawagin ka. Those are the people who used by God para ma-reach out ka. God will have those in leadership recognize and affirm the call. Kapag may nag-aalok sa'yo ng posisyon, halos lahat yan board, meaning it's an affirmation from the Lord that those people are choosing you because of the confirmation of the call. No? Uy, sige na. Meaning, it's God's revelation na itong mga tao to, sinabihan niya, uy, gusto ko yun. Like Samuel was told by the Lord that, Samuel, choose Saul to be the future king. We do not volunteer ourselves, but God appoint us. Ang Diyos po ang nag-appoint sa inyo. The call refers to the time when the Lord let us know that what He wants to do through our lives. Yung pagkatawag doon sa atin, ito kaya sa panahon na kung saan tinatawag tayo ng Panginoon para sa ay paglingkuran. We do not find the Lord asking permission. The Lord does not ask, pwede ba? Pwede ka ba? Hindi po ganun nagtatanong ang Lord. Halika. Pwede ka bang maging board? Hindi ganun ang Lord. Sabi niya, magbo-board ka. The Lord is calling. Kawawa na may mga kandidato, galit sa akin. Since God has designed us, He knows best how to use us. Dahil ang Diyos na nag-design sa atin, alam niya paano tayo gagamitin. His will is always according to now He has designed you. Yung kalooban niya talaga, kung paano kaya dinisenyo. Balili po ako kasi 5 minutes na lang. Saul's appointment was from God. So si Saul ay galing sa Diyos sa kanya appointment. So number 2, why Saul called to be king? Because God wants to raise up a military king who could perform His will and deliver His people. Bukod sa unang dahilan, dahil cry out, umihingi ang tao ng leader, ng king. Pangalawa, gusto niyang pangunahan ni Haring Saul ang kaharian ng Israel. No, para ma-deliver sila sa kanilang mga hinanaing, mula sa korupsyon, mula sa kahirapan. Yun ang purpose ng Lord. So about this time tomorrow, I will send you, ayan, okay na po tayo dyan. So calling is God's invitation to you to participate in the specific way to bring Him glory. Tawag siya ng Panginoon niya.
Calling can be for a lifetime or for just a period of time until God's purpose is accomplished. May mga pagkatawag na panghabang buhay tulad na yung mga pastor. Hindi po ito hanggang 2026 lang. Then there's a calling which we call time frame, like board, meron terms, like mga paglingkod na hindi naman panghabang buhay kang kukunin ng door na maglingkod. But when the Lord asks you, please serve me for 6 years, that's the calling of the Lord, just for a period of time. Nawawala ba ang pagkatawag? Natatapos siya. Pero pagkatapos sa isang pagkatawag, tatawagin ka uli niya. Yan na. Next slide tayo. Wala na tayo. Yan. First Samuel yan, kuha tayo. You may be a manager in one season and a missionary in the next. Regardless of what you do and your roles, responsibilities, your purpose is always to glorify God. No, each of these opportunities are God's given calling to fulfill their purpose. So, meron talagang bawat eksena sa buhay natin, may purpose ang Lord. So whether you eat or drink, whatever you do it for the glory of God. So, yan ang ating verse na. Lahat ng ginagawa ay para sa Panginoon. So, how Saul anointed to be a king? He was anointed with oil and a kiss. Paano siya in-anoint? Siya ay sa langis at halik. Now, then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul's head and kissed him, saying, "He has not the Lord anoint you, ruler over inheritance." So, sa ganyan siya anoint. Kaya anointing of oil signifies God's blessing, power, presence, healing, consecration, hospitality being conferred to person during ceremony. Therefore, I remind you to stir up the gift of God, which in you through the laying of hands. For God does not give us a spirit of fear, but power of love and a sound mind. So sa mga gustong mag-commit, tumugod sa tawag, let the pastors pray for you by laying of hands para ma-anoint po kayo. Number 2, he was promised of the Spirit of the Lord. No, nung nilangasan siya at hinalikan ni Samuel, pinangakuan siya ng pagbaba ng Espiritu ni Diyos sa kanyang buhay. The Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them, and you will be changed in a different person. The Spirit of the Lord empowers the called. Kaya yung mga tao, hindi ko po kaya yan, ayoko po. No. Kasi kapag tinanggap mo na yan, i-empower ka na ng Lord. Maraming naging opisyal ng church na una ayaw ngayon, nag-enjoy sila sa paglilingkod. Because they felt privileged that God used them mightily in their ministry of what they called. Then, number 3, he has the change of heart. For now, medyo nag-aalinlangan ka. Tumugon ka lang. Kalagitnaan, mababago ang puso mo. Change of heart. No? As Saul turned to leave Samuel, God changed Saul's heart. And all these signs were fulfilled that day. Una, ayaw ni Saul eh. Nung bandang na-anoint na siya, natapos na, nagbago ang puso niya. And I will give you a new heart, a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Yung mga pusong bato, gagawin ng Panginoon yung pusong mamon. Yung malalim na batampu. Ayan, no, sa King Samuel became a king as chosen by the Lord. He was called and anointed. Palakpan natin ang Panginoon. There's no greater way, there's no greater man who is the most anointed one. It's our Lord Jesus Christ. The Spirit of the Lord is upon me, saith the Lord, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom from the prisoners and recovery of sight to blind, to set the oppressed free. Yan ang Panginoon. Siya talaga ang tinawag na magligtas sa atin at ma-anoint to set us free. So how do you know if God's calling to you into how do you know if God is calling you to the ministry? Para malaman, number 1, the clear guidance of the Word. Na based on the Bible, according sa Word, na talagang tinatawag ka ng Lord. Pangalawa, the inner witness of the Spirit. Yung Spirit magkasabi sa iyo, and I will be convicting that God is called. Then, pangatlo, the affirmation of the church. Mga tao sa church, mga pastor, mga board, mga elders, they are affirming your calling. Now, confirmation of your calling. You feel called even no one claps. Kahit di ka pinapalakpakan, feel mo, tinawag ako kahit ba sabihin nyo, di ako magaling. There's inner knowing that you are called even we are doubted, mocked, or overlooked.
No? So may mga kapatid tayo dito hindi masyado na-appreciate. Mga teacher Sunday school sa taas, nagtuturo, hindi natin gano'n na-appreciate. But they are called. Okay, challenge. Abide in the calling wherein you are called, and your work will be as sacred as the work of the ministry. It is not what a man does that determines whether his work is sacred or secular. It is why he does it. Not necessarily ang ginagawa mo ay pang church. Kahit yan negosyo, trabaho, o sa pagpasok sa school, pag-aaral, basta ginagawa mo yan para sa kabutihan, para sa kalwalhatian ng Panginoon, you are doing God's calling. Takeaway. Maraming takeaway nasa inyo, pero just one of the suggestion of the takeaway. Ay, sorry. Yan, ito yung takeaway natin. When you apply for a job, the interviewer will tell you, we will call you if you are qualified. Tama? So ito nag-apply na, sabi, tatawagan ka. O, tinawagan ba kayo? Hindi kayo qualified. No, di ba? Pero alam niyo sa Lord, takeaway, when God calls you, He qualifies you. Tatawag, punta ka na dito, hindi ka qualified, pero ititrain ka namin. Ganyan si Lord. God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Yung mga hindi qualified, tinatawag ng Panginoon para i-qualify sa pagkatawag. Palakpakan natin ang Panginoon. In conclusion, God has a unique way of working and empowering His people to carry out His purpose. Meron talaga siyang unique way para mapalakas sa iglesia, ang mga taong tutugon sa tawag ng Panginoon. God works in our life and encourages us to complete the task that He has set before us. Reflection question for the faith group: what do you think that made Saul to accept the calling to be king of Israel? Ano ang palagay niyo dahilan ni Saul nung tanggapin niya ang pagiging hari ng Israel? An application question: is God asking you today, is God asking you now to do a task for His kingdom? How can you heed the call? Paano kayo tutugon sa pagkatawag ng Panginoon? That's all for the day. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po yung manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong kabanal at kabutihan. Ama, salamat kong dakilang Diyos na tagapagligtas. Nais namin ikaw ay papurihan. Nais kong tawagan, Joanna, can you come this now, the very part, to do God's part in your life? Come here. Para Sir Joanna. Joanna. Gusto ko lang siya patanggapin sa Panginoon. Kasi God is calling her. Praise God. Sige. Joanna, I just want to introduce to you Jesus Christ. Sabi mo, hindi mo lang purpose sa buhay. Bakit? Upon readings and upon reflection, that God is telling you, He's calling you. And now is the day that the Lord has made, that the salvation comes in your life. I just want to introduce Jesus Christ. Jesus Christ as your personal Savior, if you want to accept Him, bilang tagapagligtas ng iyong buhay, bilang Panginoon ng iyong buhay na mula sa araw na ito, gagabayan ka niya, bibigyan kayo ng buhay na may paglakad sa Kanya, ayon sa Kanya mga salita. At nais namin paalam din sa iyo, ang FCF family is very much welcome for you na maging bahagi ng aming pamilya. Nais kong madalangin ka. Sunod mo aking padalangin. Panginoon, ako po ay lumalapit sa iyo. Sige, sumunod. Bilang iyong nilikha, inaamin ko po ng isang makasalanan. Patawarin po ako sa aking mga kasalanan mula sa aking ama, sa aking mga magulang, sa aking mga ninuno, kay Eva at Adan. O Diyos, patawarin mo ako. Linisin mo ako ng dugo ni Kristo naglilinis ng kasalanan. Sa oras to, Panginoon Jesus, tinatanggap kita. Bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa araw na ito, ititik mo ang aking pangalan sa aklat ng langit bilang isa sa mga taong pinangakuan mo ng walang hanggang buhay. Mula sa araw to, Panginoon, aking sisimulan ng aking buhay pananampalataya na may paglapit sa iyo, pagdalo, panalangin, pagbubulay-bulay ng mga salita at pagsunod sa iyong kalooban. Ama, salamat, ititik mo ang pangalan ko sa iyong buhay na walang hanggan bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. Panginoon, salamat, Ama, sa umagang itong araw na ay kaligtasan sa Panginoon Jesus. Panginoon, salamat, Ama, kay Joanna na tumugon sa iyong pagtawag. Ama, salamat social media because of the social media. Kung ito ay nagagamit na mga kaaway upang sirain ang buhay ng tao,
Subalit narito kami bilang mga lingkod mo, Panginoon, ang social media upang abutin ang mga tao na nangangailangan, Panginoon. Lord, sa iyong mga tinatawag at pinili, Lord, thank God for your mercy that they can reach out namin sila. Lord, sa biyaya mo lang, Panginoon, kami umaasa. Salamat sa bayan ni Joanna, Panginoon, sana marami pa. Salamat, marami pa kayo maabot ng mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng kapayapaan, ng mga sagot sa kanilang mga katanungan. Ama, salamat, Ama, sa Panginoon Jesus. Amen. Congratulations, Joanna. Welcome. God bless. Praise the Lord. Tayo po salamat, Lord. Ito po ang sama dalangin, Lord. Lord, to you is the only victory. You, Jesus, is our only Savior, Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin.